Kabanata 881. Ngumiti si Bobby at sinabing, ang set ng alahas na ito ay tinatawag na Queen of the Birds. Ito ay ganap na angkop para kay Mrs. Mayo. Tinulyapan ito ni Emma at talagang kailangan niyang sabihin na sila ay napakaganda. Gayunpaman, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Thomas. Ibalik mo ang regalo. Pangit ang ekspresyon ni Bobby. Nakagawa na siya ng konsesyon at pumunta para humingi ng tawad sa kanya. Tsaka nagalok siya ng mamahaling regalo. Bakit naging hindi makatwiran ang taong ito? Mabilis na sinabi ng katabi niyang secretary, Mr. Mayo, alam namin na nagkamali ka. Sa totoo lang, ang 10 rough stones na pinili mo noong nakaraan ay mga mataas na kalidad na mga bato, pero sila ay pinaghalo sa proseso ng pagpapadala sa kanila para sa pagputol. Nagkamali ang lapid arrest. Ang mga rough stones na naputol ay tinanggihan ng mga magaspang na bato na malapit ng itapon. Ito ang dahilan kung bakit kami nagkamali sa iyo. Sorry talaga. Ang kanyang pahayag ay nagtulak sa lahat ng kasalanan sa lapid arrest at wala silang ginawang mali. Gayunpaman, si Thomas ay hindi isang walang muwang na tao. Paano siya nalinlang sa mga ganoong salita? Muli niyang sinabi, may mga bagay na hindi malulutas sa paghingi lang ng tawad. Hindi kayo mga bata, kaya dapat maging responsable kayo sa inyong mga kilos. Itago ang iyong regalo at umalis ka. Hindi na ako magkakaroon ng anumang negosyo sa North Desert Jewelry. Mariing sabi ni Thomas. Kawakas, hindi na nakatiis si Bobby. Inampis niya ang mesa at sumigaw, ano ba, I spoke nicely, but you're treating me like nothing. Sino ka sa tingin mo? Hayaan mong sabihin sa iyo. Kailangan mong pirmahan ang kontratang ito sa gusto mo o hindi. Humisi si Thomas, oh. Paano kung hindi ko ito pirmahan? Tinenyasan ni Bobby ang secretary. Naintindihan naman ng secretary at dirdiretsong naglakad papunta sa entrance para isara ang pinto. Pagkatapos, naglabas si Bobby ng punyal sa kanyang damit at bahagyang hinaplos ang mesa gamit iyon. Isang mahabang gasgas ang naiwan sa mesa na nagpapatunay kung gaano katilim ang punyal. Napabuntong hininga si Thomas. Ang isang magandang talahan na yan ay kailangang isulat. Inalog ni Bobby ang punyal at malamig na sinabi, Thomas, tanungin mo ang ibang tao kung sino ako. Sa underworld, Boss Bobby ang tawag sa akin ng lahat. Pinibigyan kita ng respeto noong dumating ako para humingi ng tawad sa iyo, pero masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa tingin mo ba ako ay isang doormat? Hayaan mo akong ituwid ito. As long as you sign the contract obediently, we'll remain friends, and I will not treat you badly. Makukuha mo ang pera na nararapat sa iyo. Pero kung pipilitin mong manatiling pretentious, titigil na ako sa paggalang sa iyo. Ang ganda ng asawa mo. Ayaw mong magkaroon ng kaunting galos ang mukha niya, di ba? Hindi ito magiging maganda, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay lubos na ikinagalit ni Thomas at naantig ang ugat ni Thomas. Sa lahat ng mga provocation, ang pinakaiinisan ni Thomas ay may nananakot sa kanya sa pamamagitan ni Emma. Ito ay mabisyo at kasuklam-suklam. Naglabas si Thomas ng isang malakas na aura na nakamamatay. Naramdaman ni Emma na nakaupo sa tabi niya ang lamig ng paligid. Iyon ang aura ng God of War matapos patayin ang kanyang biktima sa larangan ng digmaan. Nagpakawala siya ng hininga at dahan-dahang tumayo. Tapos, tinitigan niya si Bobby na parang falcon. Biglang nakaramdam ng pressure si Bobby. Bagamat hindi umimik si Thomas, sa sobrang takot ni Bobby ay nagsimulang manginig. Halos mahulog sa sahig ang hawak niyang punyal. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sumigaw, "Haano ba ito, you still dare to stare at me like this?" Itinaas ni Bobby ang kanyang punyal. Hayaan mo akong turuan ka ng leksyon ngayon para matuto ka kung paano kumilos. Tinubod niya si Thomas gamit ang punyal. Pero bago pa siya makahakbang ay nakaramdam siya ng matinding pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Pagkatapos noon, nakatikim siya ng matamis at samuka ng malaking subo ng dugo. Kabanata 882. Clank, nahulog ang punyal sa sahig. Lumuhad si Bobby habang nasa ibabang tiyan ang mga kamay. Sa sobrang sakit ay hindi siya makapagsalita. Nang susuntukin na sana siya ni Thomas, hinawakan ni Emma ang kamay niya at mahinang umiling. Ito ang kanilang tahanan, hindi isang katayan. Hindi siya dapat makipag-away sa kanyang sariling bahay kung matutulungan niya ito at huwag hayaang damaloy ang anumang dugo dito. Napabuntong hininga si Thomas. Labas, dalawang simpleng salita, pero mayroon silang napakalaking kapangyarihan. Tuluyan na ngang hindi pinansin ng sekretarya si Bobby.
Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang binuksan ang pinto at tumakbo na parang kuneho. Si Thomas ay hindi isang tao, ngunit isang demonyo. Ang bilis at lakas noon ay nakakatakot. Sa payat na katawan ng sekretarya, malamang sa isang suntok lang mamamatay na siya. Nagpupumigla si Bobby habang tumatayo. Lumabas siya ng pinto, nanginginig ang kanyang katawan, at hindi siya nang ahas na magsalita. Masyadong nakakatakot ito. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang nakakatakot na lalaki. Hindi lang siya tao. Siya ay isang demonyo mula sa impyerno, isa na lubhang nakakatakot. Nakahinga ng maluwag si Thomas pagkatapos paalisan ng dalawang nakakainis. Tumingin siya sa ibaba at napagtantong nasa mesa pa rin ang apologetic na regalo. Umiti siya at tinulak ang kahon kay Emma. Emma, ang ganda nitong set ng mga alahas. Bakit hindi mo sila subukan? Inilibot ni Emma ang mga mata sa kanya. Ayoko. Hindi ako komportable kapag naiisip ko ang dalawang nakakadiri na lalaking iyon. Pumunta ka na doon ng mabilis at ibalik ang hanay ng mga alahas na ito sa North Desert Jewelry. Ayokong makita ito ng isa pang segundo. Okay, hihilingin ko sa isang tao na ibalik ito. Sa kabilang banda, pagkalabas ni Bobby sa entrance, nahiya siya nang makitang naglayas mag-isa ang kanyang secretary. Inis na tinapakan ni Bobby ang lupa. Ay, ano ba? Isang taong hindi tapat. Tumakas ka mag-isa kapag nasa panganib. Walang silbi kahit galit siya. Nakalakad lang siya palabas gamit ang dalawang panya. Nang makarating si Bobby sa gate ng neighborhood, nakatanggap siya ng tawag mula kay Elior. Bobby, narinig ko na sa secretary ang nangyari. Walang kwentang tao ka. I asked you to apologize to Thomas, but you physically attacked him. Natalo ka rin sa laban. Napakawalang isip mong tao. Hindi mo na kailangang bumalik sa kumpanya dahil hindi ka na nagtatrabaho dito. Wala kang kwentang bagay, bumalik ka na sa bahay mo. Nang matapos magsalita si Elior ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi niya pinalampas ang matandang subordinate na ito na sinanay niya kahit kaunti sa loob ng 20 taon. Galit na galit si Bobby. Habang naglalakad siya, bumuwelo siya, ang jerk. Nagsumikap ako para matulungan siyang maitatag ang kumpanya, ngunit ito ang naging kapalit niya sa akin. Elior, maghintay ka lang. Balang araw, babalik talaga ako para patayin ka. At Thomas, gusto kong hindi ka magkaroon ng mapayapang kamatayan. Hinihimas niya ang masakit na tiyan habang naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad siya, may humantong sasakyan sa gilid niya. Ibinaba ang bintana at nagtanong ang isang lalaking nakasuot at salaming pang-araw, si Mr. Jefferson ba ito mula sa North Desert Jewelry? Malamig na singgal ni Bobby. Ako si Jefferson, ngunit hindi na ako mula sa North Desert Jewelry. Tama na yan. Gusto kang makita ng aming general manager. Sumakay ka na sa kotse. Ang iyong general manager. Sino ito? Wise mula sa Elite Jewelry. Natigilan si Bobby. Ang Elite Jewelry ang kasalukuyang pinuno ng industriya ng alahas sa Southland District. Nakatayo ito sa tuktok ng pyramid. Kahit na ang isang world-class na kumpanya ng alahas tulad ng Stellar Jewelers ay walang paraan upang madaig ang Elite Jewelry sa maikling panahon. Ang dalawang malalaking kumpanya ay nakikipaglaban para sa merkado sa Southland District. Bakit siya hinahanap ng pinuno ng Elite Jewelry sa Southland District sa oras na ito? May napagtanto tuloy siya. Si Thomas ay empleyado ng Stellar Jewelers at ang Elite Jewelry ay ang katunggali ng Stellar Jewelers na nanggangahulugan din na sila rin ang katunggali ni Thomas. Ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Si Wise ay kaibigan ni Bobby. Sa pag-iisip nito, tumango si Bobby. Inabot niya ang kamay niya para buksan ang pinto ng sasakyan at sumakay sa sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, pinapunta si Bobby sa office building ng Elite Jewelry. Dinala siya ng lalaking nakasungla sa opisina ng general manager. Hindi nila siya dinala sa reception room, pero diretso siyang dinala sa opisina ng general manager. Ipinakita nito ang laki ng paggalang ni Wise kay Bobby na ikinagulat niya. Pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita ni Bobby ang isang lalaking nakaglas na nakaupo sa harap ng isang desk. Payat siya at mukhang maamo. Ikaw si Mr. Wise, pansamantalang tanong ni Bobby. Haha, ako nga. Ibinaba ni Wise ang black pen na hawak niya. Pagkatapos, lumapit siya para makipagkamay kay Bobby at sinabi ang maupo. Lahat ng kilos niya ay magalang kaya nambola si Bobby. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Bobby. Itinaas ni Wise ang kanyang salamin at tinitigan si Bobby ng 10 segundo.
Dahil sa titig niya ay nagpanik si Bobby. Pagkatapos, sinabi ni Wise, Mr. Jefferson, alam ko na kung ano ang nangyari sa iyo. Ha! Alam kong nawalan ka ng trabaho dahil kay Thomas at binigyan ka ng matinding aral. Sa sandaling nabanggit ang bagay na ito, nagalit si Bobby. Napangiti ng mapait si Wise at umiling. Dating sundalo si Thomas at marami na siyang napatay. Sa totoo lang, hindi makatwira ng makipag-away sa kanya. Napabuntong hininga si Bobby. Nagalit ako, kaya nawala sa isip ko sandali. Inalo siya ni Wise at sinabing, talagang nagagalit si Thomas. Siya ay nagyayabang sa lahat ng dako dahil siya ay medyo magaling, nakakasagabal sa mga kabuhayan ng mga tao. Siya ay mayabang at nangingibabaw at iniisip din na magagawa niya ang anumang gusto niya sa buong industriya ng alahas. Habang nakikinig si Bobby, mas nararamdaman niyang may mali. Kabanata 883. Hindi siya walang isip. Nang marinig niya ito, naramdaman niyang may gustong sabihin si Wise. Kaya naman, pansamantala niyang tinanong, Mr. Wise, diretsuhin mo ako. Tinawag mong bakla si Thomas tapos ngayon lang ako kino-comfort. Dahil ba nasaktan ka rin ni Thomas at gusto mong makipagkamay sa akin para harapin siya? Natigilan si Wise ng 2 segundo. Tapos, tumawa siya. Ikaw ay matalino. Well, masarap sa pakiramdam na makipag-usap sa isang matalinong tao. Nakuha mo agad. Ginoong Jefferson, tinawagan kita sa oras na ito para pag-usapan ang usapin ng pagsanib kamay para harapin si Thomas. Maaaring hindi mo alam, ngunit bilang tagapamahala ng pagbili ng Stellar Jewelers, pinipigilan ni Thomas ang elite jewelry. Napaatras kami sa isang sulok at wala nang ibang pagpipilian. Tapos na si Thomas. Dapat tayong mga biktima ay magkaisa para labanan siya para magkaroon ng magandang buhay. Tumanggaw si Bobby at sinabing, ang problema lang ay masyadong makapangyarihan si Thomas. Ngayon, mayroon na siyang pera at kapangyarihan, at magaling din siya sa martial arts. Sa 12-dosenang maliliit na kumpanya ng alahas na nakikipagtulungan sa kanya, hindi namin siya mapipigilan. Sabi ni Wise, syempre, hindi natin siya kayang harapin. Kailangan nating gamitin ang ating utak. Gamitin ang utak natin. Oo. Habang nagsasalita si Wise, pumunta siya sa desk at binuksan ang drawer. Pagkatapos, kumuha siya ng magaspang na bato mula rito. Ginoong Jefferson, tingnan mo. Kinuha ni Bobby ang magaspang na bato at sinuri ito. Ito ay isang napaka-ordinaryong magaspang na bato na walang espesyal. Ginoong Wise, anong gusto mong makita ko? Mahiwagang ngumiti si Wise. Tingnan mong mabuti. Kaya, tiningnang mabuti ni Bobby at nagulat siya nang makitang may manipis na di nakikitang bitek sa gilid ng magaspang na bato na pinagsama-sama gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ito ay isang bawal sa industriya. Nagtahi ng pinutol na magaspang na bato at nagkunwaring hindi naputol. Kapag nadiskubre ito ng mamimili, magkakaroon ito ng malaking halaga ng kabayaran. Nagulat si Bobby. Ginoong Wise, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Wise, malalaman mo kapag binuksan mo ito. Ginawa ni Bobby ang sinabi niya. Binuksan niya ito ng pilit at binasag ang lamat. Pagkatapos, nalaman niyang may butas ang loob ng magaspang na bato at puno ng styrofoam. Pagkatapos niyang ilabas ang styrofoam, may isang mahalagang jade sa loob. Ito. Napatulala si Bobby. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tunay na jade sa isang peking rough stone? Pagkatapos ay isiniwalat lamang ni Wise ang buong lawak ng kanyang plano. Ginoong Jefferson, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Mula sa balita na sinabi ng isang panloob na kawani ng Stellar Jewelers, bibili sila ng maraming magaspang na bato at ipapadala ang mga ito sa punong tanggapan ng Milan sa loob ng 2 araw. Ang pinagmulan ng mga kalakal ay nasa Southland District. Kaya, ihahalo ko itong batch ng mga magaspang na bato na naputol sa mga magaspang na bato na binili nila. Labis na naguluhan si Bobby. Ginoong Wise, nababaliw ka na ba? May mga tunay na bato doon. Ito ay mas mahalaga kaysa sa orihinal na mga bato. Malaking halaga ng pera ang mawawala sa iyo kung gagamitin mo ang mga ito para makihalo. Napangiti si Wise. Malamig niyang tinignan si Bobby na walang sinasabi. Maya-maya, biglang nakuha ni Bobby. Kuye, para mag-transport ng mga magaspang na bato sa ibang bansa, kailangan nilang dumaan sa customs. Ang iskandalo na ito ay malalantad kapag nasuri nila ito.
Hindi maipaliwanag ng Stellar Jewelers ang kanilang sarili tungkol dito at kakasuhan sila ng tax evasion at smuggling. Ang pagpupuslit ng ganoon kalaking dami ng mga kalakal na may mataas na halaga ay tiyak na magdadala sa kanila ng seryosong sentensya pagdating ng panahon. Malamang higit sa 10 taon. Tumango si Wise. Ikaw ay matalino. Kung mas mahalaga ang ating mga kalakal, mas mabigat ang sentensya ni Thomas. Tanong ni Bobby, paano natin pagsasamahin ang batch ng mga kalakal na ito sa mga magaspang na bato na binili ni Thomas? Napangiti si Wise. Dito ako humihingi ng tulong sa iyo. Hindi ka empleyado ng Elite Jewelry, kaya hindi ka pagdudahan ng kabilang partido kung may mangyari na kainahinala. Tatalakayin ko sa iyo ang partikular na plano ng aksyon sa ibang pagkakataon. Kapag dinala ni Thomas ang mga kalakal na ito sa customs, makikipagkita rin ako sa isang empleyado ng Stellar Jewelers at magpupuslit ng account book sa kanyang opisina. Sa sandaling iyon, wala siyang magagawa para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Natawa si Bobby sa narinig. Sa sobrang saya niya muntik na siyang mapatalon. Kahanga-hanga. Ito ay talagang kahanga-hanga. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung paano makatakas si Thomas. Ang pagpupuslit ng mga kalakal na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar para sa pag-iwas sa buwis ay magbibigay sa kanya ng mahabang sentensya ng pagkakulong. Ha 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 ha. Umiti si Wise at nagsali ng 2 baso ng red wine at iniabot niya ang isa kay Bobby. I wish us happy cooperation. Cheers! Nagtoast ang dalawa at uminom ng alak. Ang isang pagsasabuatan ay tahimik na ipinanganak. Sa sandaling iyon, wala pa ring alam si Thomas. Nakaupo siya sa sopa sa bahay at nanood ng telebisyon kasama ang kanyang asawa sa kanyang mga bisig. Hindi niya maisip na ang dalawang magkaaway na parehong napupuot sa kanya ay nagsanib puwersa ng palihim at handang patayin siya. Biglang napatay ni Emma ang isang kulisap at tumingin siya kay Thomas ng may pag-aalala. Thomas. Oo. Kakapatay ko lang ng kulisap. Ito ay isang masamang palatandaan. Pakiramdam ko ay may mangyayari sa iyo sa lalong madaling panahon. Dapat kang mag-ingat. Umiti si Thomas at niyakap ng mahigpit si Emma. Huwag kang mag-alala, palaging may solusyon sa lahat ng problema. I'm invincible. Kabanata 884. Mataas na ang araw sa langit at naliwalas ang kalangitan. Bihira para kay Thomas na pumunta sa Stellar Jewelers. Pumasok siya sa opisina ng branch manager, si Benjamin. Pagpasok ni Thomas, naging pangit ang ekspresyon ni Benjamin. Hindi niya makalimutan ang huling beses na natalo siya sa postahan ni Thomas at kumain ng instant noodles ng nakapatiwarik. Habang buhay niyang aalalahanan ang sama ng loob na ito hanggang sa tuluyan niyang talunin si Thomas. Matagal na kitang pinipilit. Bakit sobrang nahuli ka na? Iritadong sabi ni Benjamin. Malamig na tinignan siya ni Thomas at hindi sumagot. Para sa gayong sinasadyang pagpukaw, anumang paliwanag ay magiging kalabisan. Iisipin lang ng kabilang partido na gumagawa ka lang ng dahilan. Nang makitang walang plano si Thomas nang ipinaliwanag ang kanyang sarili, nainis din si Benjamin. Siya ay may malamig na ekspresyon at sinabi, tinawagan kita ngayon para bigyan ka ng isang gawain. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang isang account book kay Thomas. Ayon sa mga kinakailangan ng punong tanggapan ng Milan, kailangan nating bumili ng isang batch ng mga magaspang na bato sa Southland District at ipadala ang mga ito doon. Napag-usapan na ang presyo. Maaari mong direktang kunin ang mga kalakal. Pagkatapos nito, ipadala ang batch ng mga kalakal na ito mula sa customs. Madali lang, di ba? Ito ay talagang madali. Ito ay isang gawain lamang at ang lahat ay nagawa ng maaga. Ang kailangan lang gawin ni Thomas ay bayaran ang bill, kunin ang mga paninda at ipadala ang mga kalakal sa customs. Pagkatapos, pwede siyang bumalik na may dalang ulat pagkatapos maipadala ang mga kalakal. Ito ay hindi mahirap sa lahat. Maaari niyang hilingin sa sinumang tao na gawin ito. Kaya dito dumating ang problema. Bakit si Thomas, ang purchasing manager, ay kailangang gawin ang ganoon kasimple at madaling trabaho? Hindi ba ito ang labis na underutilization ng isang mahusay na talento? Posible bang nakita ni Benjamin si Thomas na tumatamlay buong araw at sadyang nakahanap ng gagawin niya? Kinuha ni Thomas ang account book at walang sinabi. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng opisina. Nang tingnan ng pag-urong ni Thomas, bumulong si Benjamin, bakit ka ba mayabang? Hahayaan ko kayong maging mapagmataas ng saglit.
Kapag ipinadala mo ang mga kalakal sa customs, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-akyat sa sapa ng walang sagwan. Ibinaba niya ang ulo niya at naglabas ng isang pakete sa drawer. Pagkatapos, itinago niya ito sa kanyang bulsa sabay ngisi at tahimik na lumabas ng opisina. Pagkatapos noon, inilagay niya ang pakete sa bookshelf ng opisina ni Thomas nang walang tao. Thomas, iniisip ko kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa pagkakataong ito. Lalo siyang natuwa sa naisip niya. Palihim na lumabas si Benjamin sa opisina ni Thomas. Pagkatapos, nagpadala siya ng text message kay Wise. Mayroon lamang isang salita na, tapos na. Si Benjamin ay isang mahalagang pawn sa planong ito. Bagamat nagkaroon sila ni Wise ng hindi kanais-nais na pag-aaway dahil sa huling insidente, kaya niyang tiisin ang kawalang kasiyahan upang maalis si Thomas. Ginawa ang lahat para maalis si Thomas. Sa sandaling iyon, si Thomas ay hindi pa rin lubos na nakakaalam. Kinuha niya ang kanyang mga nasasakupan at nagmaneho ng 3 trucks patungo sa merkado ng magaspang na bato. Matagumpay niyang nakilala ang amo, si Adam Heyman. "Hello, Mr. Heyman. Ako si Thomas Mayo, ang manager ng pagbili ng Stellar Jewelers. Ang aming kumpanya ay dapat na magkaroon ng isang kasunduan sa pagbili sa iyong magaspang na bato sa merkado. Nandito ako para kunin ang mga gamit." Tumango si Adam. "Haha, kanina pa kita hinihintay." Ang kasunduan sa pagitan ni Adan at Thomas ay natapos sa agarang pagkakasunod-sunod. Matapos makuha ang pera, ibinigay ni Adam kay Thomas ang mga magaspang na bato at mayroong 3 truck ng mga ito. Habang nakatingin sa napakaraming magaspang na bato, hindi maiwasan ni Thomas na sumimangot. Ayon sa kanyang naramdaman mula sa mga magaspang na bato, napakababa ng kalidad ng mga magaspang na bato sa 3 truck na ito. Karaniwang sila ang pinakamasamang magaspang na bato, kaya walang silbi ang pagpapadala sa kanila sa punong tanggapan ng Milan. Pero pagtingin sa presyo, halos naiintindihan ni Thomas kung bakit. Ang 3 trucks ng rough stones ay ibinebenta lamang sa kabuoang $6 milyong. Para sa mga magaspang na bato, ibinento lamang sila ng mura. Ang mga rough stones na pwedeng ibenta sa ganong murang presyo ay hindi pwedeng maging mataas na kalidad ng mga rough stones, syempre. Banata 885. Ang lahat ng ito ay mga tirang mababang kalidad na rough stones na hindi pa dumaan sa anumang piniling pinagaganya ng tao na naproseso. Ang mga ito ay itinapon lamang sa mga batch sa mababang presyo. Nagtaka si Thomas kung bakit gusto ng punong tanggapan ng Milan ng napakaraming produktong basura. Hindi niya ito maisip. Gayunpaman, mayroong lahat ng bagay na isinasaalang-alang ng lupon ng mga direktor. Bilang manager ng pagbili, kailangan lang ni Thomas na gawin ang kanyang trabaho. Sumakay siya sa sasakyan at pinaharurot ang mga kasama niya. Ang kanilang destinasyon ay ang kaugalian. Naglakbay sa kalsada ang 3 truck na kargado ng magaspang na bato. Habang nagmamaneho sila, 2 truck ang nahuli. Ang truck ni Thomas ay nasa unahan at ang gitnang truck ay sinusundan pa rin ito ng malapitan. Gayunpaman, ang ikatlong truck ay medyo mabagal kaysa sa iba. Makalipas ang mahigit 1 oras na pagmamaneho, halos malaglag sa paningin ang ikatlong truck. Habang dumadaan sa isang intersection, muling hinarang ng trapiko ang mga truck na tuluyang na-disconnecta ang 3 sasakyan. Sumilip si Thomas sa rearview mirror at kumunat ang noo. Pakiramdam niya ay may mali. Wait lang. Nagpreno ang driver at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Umupo si Thomas sa front passenger seat at iniangat ang ulo para tingnan ang likod. Tumigil tayo sandali dito at hintayin ang ikatlong truck. Sa pagkakataong ito, dapat magkadikit ang 3 truck habang dinadala ang mga magaspang na bato. Walang pwedeng magkamali. Si Thomas ay patuloy na nagkakaroon ng isang nagbabala na premonition. Hindi siya pinapalis ni Benjamin sa ganong simpleng trabaho ng walang dahilan. Nahirapan si Benjamin dahil kay Thomas noong nakaraan, kaya malamang na marami siyang naisip na paraan para ipahiya at ipaghiganti si Thomas. Kaya, ang gawain sa oras na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Siguradong may mali dito. Matapos maghintay ng 5 minuto sa gilid ng kalsada, dahan-dahang humarurot ang ikatlong sasakyan. Iniling ni Thomas na sabihin sa driver ng ikatlong truck na makipagsabayan sa kanila. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos nito, pinananatiling maayos ang distansya sa pagitan ng 3 truck. Hindi sila malayo ni malapit at sila ay nasa paningin ng isa't isa.
Kung may nangyari sa alinmang sasakyan, agad itong mapapansin ng buong convoy. Nagmukhang ordinaryo ang lahat. Sumandal si Thomas sa kanyang upuan at malapit na siyang umidlip saglit. Biglang bumilis ang hininga niya nang hindi maipaliwanag. Ito ay hindi tama. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at tulala ang tingin sa harapan. Anong nangyayari? Sa normal na mga pangyayari, halos palaging kalmado ang hininga ni Thomas. Nagbago lamang ito kapag nakikipag-ugnayan sa mga magaspang na bato. Kung mas mataas ang kalidad ng magaspang na mga bato, mas matindi ang paggalaw ng hininga. Ang problema ay ang mga magaspang na bato sa tatlong track na ito ay pawang mga mababang kalidad na magaspang na bato. Alam ito ni Thomas noong siya ay nasa merkado ng magaspang na bato. Sa oras na iyon, ang hininga sa kanyang katawan ay hindi pa na-trigger. Bakit biglang nagkagulo sa mga sandaling ito? Ang pakiramdam na ito ay parang nakaupo sa isang tumpok ng mga magaspang na bato na may mataas na kalidad. Oo, hindi isa o dalawa, ngunit isang tumpok. Napalingon si Thomas at nalilitong tumingin sa likuran. Hindi pa niya narinig ang mga magaspang na bato na nagbabago ng kalidad ng mag-isa. Paano ang mababang kalidad na magaspang na bato ay biglang mag-transform sa pinakamataas na kalidad ng mga bato? Dapat may mali talaga dito. Ito ay isang magandang bagay kung ang mga magaspang na bato ay naging pinakamataas na kalidad ng mga bato sa kanilang sarili, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay nabaybay ng kapahamakan. Tumigil dito. Desididong hiniling ni Thomas sa driver na ihinto ang sasakyan at huminto ang tatlong truck sa gilid ng kalsada. Kung hindi niya linawin ang ilang mga bagay, hindi sila basta-basta maaaring sumulong. Kabanata 886. Ginoong Mayo, anong meron? Naguguluhan na tanong ng driver. Hindi naman nagmamadaling sumagot si Thomas. Sa halip, tumingin siya sa paligid at itinuro ang isang Italian restaurant sa hindi kalayuan. Para sa lahat, pasensya na. Lumabas ako ng walang kinakain ngayong umaga at nasa bingit ako ng pagsakit ng tiyan. Tsaka lubak-lubak ang daan, kaya hindi ko na kinaya. So, bear with me at magpahinga sandali. Hayaan yung akong i-treat kayo sa isang pagkain. Tumama kayo sa akin. Halos tanghalian na noon. Walang laman ang tiyan ng lahat, kaya lahat sila ay nagugutom. Yamang sinabihan sila ni Thomas na magpahinga at pinapakain sila, ano pa ang masasabi ng mga manggagawang ito. Kaya, sinundan ng lahat si Thomas sa Italian restaurant. Nag-order ng spaghetti ang lahat. Pumunta si Thomas sa banyo pagkatapos kumain sa kalahati. Habang hindi pinapansin ng lahat, tahimik siyang bumalik sa mga truck at siniyasat ang tatlong truck. Dapat niyang malaman kung bakit biglang tumaas ang kalidad ng mga magaspang na bato. Gumana ang breathing sa kanyang katawan. Walang problema sa una at pangalawang truck. Pagdating niya sa ikatlong truck, nagulat siya nang makita ang rough stone sa sasakyan na ito ay malakas ang reaksyon sa kanya. Nagkaroon ng problema. Talagang nagkaroon ng malaking problema. Ang truck na ito ay napakabagal sa una at ito ay nawala sa mga tanawin ng dalawang truck sa harap nito. Pagkatapos, biglang nagbago ang kalidad ng mga magaspang na bato. Sinong maniniwala kung walang problema? Si Thomas lang ang nakatuklas nito. Kung ordinaryong tao lang, imposibleng ma-realize niya na may mali. Habang nanatiling walang kamalay-malay ang kanyang mga nasasakupan, patuloy itong naramdaman ni Thomas. Matapos imbestigahan ang bawat pulgada, sa wakas ay napansin niyang may mali sa gitna ng truck. Matapos niyang tanggalin ang mga magaspang na bato sa ibabaw, nagulat siya nang makitang may malaking itim na kahon na nakatago sa ilalim ng tumpok ng magaspang na mga bato. Halos nanginginig ang hininga sa katawan ni Thomas sa presensya nito. May kakaiba. Maingat na binuksan ni Thomas ang kahon at nakita niya ang maraming piraso ng magaspang na bato. Iniabot niya ang kanyang kamay at pumulot ng magaspang na bato para maramdaman iyon. Ito ay kakaiba. May tugon, ngunit ang tugon na ito ay ganap na iba sa kung ano ang naramdaman niya noong una. Ito ay tila hindi isang natural na tugon. Curious na inusisa ni Thomas. Pagkatapos, natuklasan niya na may manipis na invisible crack sa ilalim ng magaspang na bato. Pinaikot niya ang magaspang na bato sa kahabaan ng siwang. Ito ay guwang at puno ng styrofoam. Sa styrofoam, mayroong isang piraso ng berdeng jade. Ito ay naprosesong jade. Tumanggo si Thomas at bumulong sa sarili, no wonder I sensed something different. Bagamat mataas ang kalidad niyan, hindi na ito raw dahil na proseso na.
Pumulot siya ng isa pang piraso at ginawa ang eksaktong katulad ng unang magaspang na bato. Napagpasyahan na ang lahat ng rough stone sa kahon na ito ay may mga problema. Lahat ng mga ito ay naproseso, at sila ay mga magaspang na bato na may mga smuggled na kalakal. Parang sadyang may nagtago nitong kaong ito sa truck. Nangyari ito matapos makumplito ni Thomas ang pagbili at ipadala ito sa truck. Kung mayroong anumang mga problema, si Thomas ay mananagot para sa kanila. Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung ipinadala niya itong kahon ng magaspang na bato sa customs para inspection, ang sentensya ng pagkakulong na 8 o 10 taon ay maituturing na magaan. Benjamin, grabe ang effort mo para pabagsakin ako. Bueno, hindi ba't mabuti kung maglalagay ka ng ganito karaming pagsisikap sa iyong aktwal na trabaho? Pumalakpak si Thomas at ibinato ang magaspang na bato sa kahon. Tapos, tinakpan niya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Thomas sa Italian restaurant na parang walang nangyari. Todo ngiti pa rin siya habang kumakain kasama ang lahat. Kawakas, binayaran ni Thomas ang bill at nagpatuloy ang lahat sa paglalakbay. Ang mga taong walang alam ay wala pa ring alam, ang mga taong may masamang motibo ay patuloy na may masamang motibo. Nanatiling pareho ang lahat. Ang mood lang ni Thomas ang nagbago. Sa opisina ng general manager ng Elite Jewelry, pumasok si Bobby habang hinihingal. Umupo siya sa sofa at uminom ng ilang baso ng tubig. Masayang tumingin sa kanya si Wise. Naghintay siya hanggang sa halos maubos niya ang pag-inom ng tubig at nagtanong kumusta ang mga nangyayari. Tumango si Bobby. Tapos na ang lahat. Sigurado ka ba? Oo naman, pagmamalaki ni Bobby, sinuhulan ko ang driver para itago ang kahon ng mga smuggled na paninda sa truck ni Thomas. Haha, tingnan natin kung paano ipagtatanggol ni Thomas ang sarili niya. Tumango si Wise bilang kasiyahan. Tanong ni Bobby, ngunit ang smuggling ay hindi isang bagay na magagawa ni Thomas ng maisa. Mr. Wise, hindi mo ba inayos ang isang scapegoat? Ang nakikipag-ugnayan kay Thomas. Ang isa ay responsable para sa pagpapadala, habang ang isa pa ay responsable para sa paghahatid. Nasa pwesto na ba silang lahat? Napangiti si Wise. Don't worry, nakaayos na ito ng maayos. Wala namang problema. Pumalakpak si Bobby. Ang galing. Siya nga pala, Mr. Wise, maginhawa ba para sa iyo na ibunyag kung sinong malas na lalaki ang magiging scapegoat at mapahamak kasama si Thomas? Isa rin ba itong taga-Stellar Jewelers? Hindi alam ni Bobby kung bakit pero napatigil si Wise sa pagngiti at malamig na tumingin sa kanya. Ang kanyang titig ay parang makamandag na ahas at hindi komportable si Bobby. Napalunok ng laway si Bobby. Well, kalimutan mo na kung hindi convenient. Ayokong malaman pati na rin ang gusto kong mapahamak na si Thomas. Kabanata 887. Malamig na sabi ni Wise, walang nakakaabala dito. At saka, nabanggit ko na ang taong ito. Natigilan si Bobby. Sinabi niya. Kailan niya sinabi? Ginoong Wise, huwag mo akong pagtawanan. Wala akong narinig. Walang magawa si Wise at sinabing, ang malas na scapegoat na mapapahamak kasama si Thomas ay isang taong kilala nating dalawa. Isang kakilala nating dalawa. Who? Tumingin si Bobby kay Wise na may nakakalokong ekspresyon at nanatiling nakatingin sa kanya si Wise nang walang sinasabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakuha niya ito. Tinuro niya ang sarili niya. Ginoong Wise, baka ako ang scapegoat na tinutukoy mo. Bingo! Tama ka. Ginoong Wise, please wag mo akong biruin. Dapat tayo si Bobby sa gulat. Nagkibit balikat si Wise. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Ikaw, Bobby Jefferson, ay nagnakaw ng isang batch ng jade mula sa Elite Jewelry na hindi maaaring ibenta sa bansa. Kaya, nakipagtulungan ka kay Thomas mula sa Stellar Jewelers upang ibahagi ang mga ninakaw na produkto. The show you're putting on is how you guys would attack each other in the open first and pretend to be in bad terms para isipin ng mga outsider na magkaaway kayo. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng sinuman, talagang kasabwat ka. Pagkatapos, pribadong sinabi sa iyo ni Thomas ang tungkol sa planong ito ng pagdadala ng jade. Tinadya niyang nahuli ang isang sasakyan at lihim mong inilagay ang isang kahon ng mga naprosesong rough stones na ninakaw mo mula sa akin sa truck ni Thomas ayon sa kanyang plano. Pinaplano mo noong una na itago ito at gamitin ang pagkakataon ng Stellar Jewelers na nagdadala ng mga magaspang na bato upang palihim na ilipat ang mga smuggled na kalakal sa ibang bansa.
Pagkatapos ng smuggling, ibebenta mo ang mga ninakaw sa ibang bansa at paghati-hatian mo ang pera pagkatapos nito. Sa kasamaang palad, ang iyong plano ay natuklasan ng mga tuwid na opisyal ng customs at pareho kayong naaresto. Sa wakas, isang account book na nagdedetalye ng lahat ng iyong mga pagsasamantala sa smuggling ay matatagpuan sa opisina ni Thomas. Ang partner na nakasulat dito ay ikaw, Bobby Jefferson. Walang bahid sa pahayag na ito. Napakatalino ni Wise. Nauna na niyang inayos ang pagtatapos para kina Bobby at Thomas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Bobby na siya ay naloko. Hindi nakakagulat na nakita niyang kakaiba ito. Sa katunayan, hindi mahirap ipadala ang kahon sa truck ni Thomas. Kailangan lang nilang maghanap ng mapagkakatiwalaang tao na gagawa nito. Hindi naman kailangang maging siya iyon. Dahil lang ba sa hindi siya in good terms ni Thomas? Ngayon, alam na ni Bobby na ginagamit lang ni Wise ang galit niya kay Thomas para hayaan siyang gumawa ng mga bagay para kay Wise. Nang matapos ito, kinailangan pa siyang gawing scapegoat para kay Wise at maging responsable sa krimen ng smuggling. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Wise ang kanyang mga nasasakupan ay dahil natatakot siyang iduwit ang kanyang sarili. Buti na lang ginamit si Bobby dahil wala siyang kinalaman kay Wise. Si Bobby, na nabulag ng puot, ay hindi alam na siya ay minamanipula upang maging scapegoat. Tinulungan pa niya si Wise noong binabalak niyang pagtaksilan siya. Deserve niya ito. Inayos ito ni Wise mula pa noong una. Ang dalawang partidong sangkot sa smuggling account book ay sina Thomas at Bobby. Pareho silang kinasusuklaman ni Wise. Ito ay mapanlikha at napakahusay. Napatulala si Bobby. Ngayon alam na niya kung gaano kasama ang lipunang ito at kung gaano kalakas ang mga tunay na masasamang nilalang. Isa lang siyang hamak na karakter na parang violin lang ng mga bigwig na iyon. How dare you na lokohin ako? Papatayin kita. Bago gumawa ng kahit ano si Bobby ay sumugod na ang tatlong bodyguard at agad na idiniin si Bobby sa sahig. Naglabas si Wise ng sigarilyo at sinindihan. Huminga siya ng mahabang hininga at sinabing nakarating na yata sa customs ang mga truck ni Thomas at sumasailalim sila sa inspection. Naniniwala akong mahuhuli sila sa lalong madaling panahon. Pagpunta nila sa opisina ni Thomas, makikita nila ang account book. Yehe, Bobby, maaari kang manatili sa bilangguan kasama si Thomas ng higit sa 10 o 20 taon. Hindi mo ito magagawa sa akin. Halos mawala ng pag-asa si Bobby. Sok. Bakit ka sumisigaw? Dapat alam mo na dapat may biktima sa planong ito. Bobby, hindi mo ba sinabi na handa kang gawin ang lahat basta maalis mo si Thomas? Bakit ka sumisigaw ngayon? Oo, handa si Bobby na gawin ang lahat. Kahit ano para protektahan ang sarili. Ayaw niyang mamatay na kasama si Thomas. Kung alam niya sa simula pa lang na ang kailangan para maalis si Thomas ay ang isakripisyo ang sarili, hindi sana siya pumayag na isagawa ang planong ito. Inilapat ni Wise ang suit sa mukha ni Bobby. Ginoong Jefferson, wala kang makukuhang libre sa mundong ito. Kung gusto mong tanggalin ang isang tao, kailangan mong bayaran ang presyo para dito. Katulad ko. Ang binayaran ko ay mahahalagang jade na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Tinamaan ko ang wallet ko. Dapat kang magdusa ng kaunti at isuko ang higit sa 10 taon ng kalayaan. Natatawang nagsalita si Wise. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang wala nang matatakasan si Thomas. Sa pagkakataong ito, ang plano ay walang kamali-mali. Ito ay dahil kahit ang taong nagsagawa ng plano ay pinili ni Wise. Ang pinakamatalino na plano ay ang isaalang-alang ang mga tao mula sa kanyang sariling panig din. Walang makakatakas sa plano ni Wise. Habang iniisip ito ni Wise, mas masaya siya. Naninigarilyo siya habang paikot-ikot sa opisina. Masaya siyang parang bata na kabibili lang ng bagong laruan. Sa kabilang banda, napaluha si Bobby. Nakakatawang sabihin na kung gusto ni Bobby na maligtas ngayon, ang tanging pag-asa niya ay hindi mahuli si Thomas. Umaasa si Bobby na maiiwasan ni Thomas ang sakuna gaya ng lagi niyang ginagawa. Ito ay ironic pero totoo. Kabanata 888. Sa customs, dumating ang tatlong truck ni Thomas. Ayon sa plano, ihahatid sila sa punong tanggapan ng Milan sa pamamagitan ng kargamento. Para sa mga malalaking bultuhang pagpapadala, mayroong mga partikular na inspection sa customs. Ano ang ipinapadala? Mga rough stones. Saan? Milan.
Tinawian ng inspector ang kanyang kamay at ilang professional na tauhan ang agad na nag-inspeksyon sa mga truck at hinalungkat ang mga paninda sa loob. Walang kahina-hinala sa pag-inspeksyon sa unang dalawang truck. Nang ini-inspeksyon nila ang ikatlong truck, palihim na tumawa ang driver ng ikatlong truck. Biglang naglakad si Thomas. Inilahad niya ang kanyang kamay at tinapot ang balikat ng driver habang kusa siyang umuubo. Natakot ang driver at agad niyang nilingon si Thomas. Anong pinagtatawanan mo? Kung mayroon kang anumang magandang balita, ibahagi mo ito sa akin. Nagkunwaring curious si Thomas. Umubo nang nakakahiya ang driver. Walang magandang balita. Nakahinga lang ako na umabot sa puntong ito. Tapos na ang gawain ko, kaya sa wakas makakapag-relax na ako ngayon. Oh, tapos na ang iyong gawain, tanong ni Thomas, kung gayon, ano ang iyong gawain? Ginoong Mayo, hindi mo ba tinatanong ang halata? Ang gawain ko ay ipadala ang batch ng magaspang na bato sa customs, syempre. Itong batch lang ng magaspang na bato. Walang iba. Nagsimulang maglabas ng malamig na pawis ang driver. Pakiramdam niya ay tila may alam si Thomas, ngunit sa lohikal na pagsasalita, hindi ito malalaman ni Thomas. Hindi niya dapat takutin ang sarili niya. Natahimik ang driver at nakangiting sinabi, ano pa ba? Mr. Mayo, huwag mo akong kulitin. Nagkibit balikat si Thomas. Haha, pinagtatawanan lang kita. Parang nahuli ka. Hindi yun masaya kung gayon. Sabi niya at naglakad na palayo. Tinitigan ng driver si Thomas at naisip niya ang sarili. Yung pinagtatawanan pa rin ako. Yehe, maya-maya, hindi ka na maiyak kahit gusto mo. Lumingon ang driver at patuloy na tumingin sa mga inspektor. Tinuri ng mga inspektor na iyon ang mga magaspang na bato. Sa panahon ng inspection, inalis nila ang mga magaspang na bato sa ibabaw. Hindi mapigilan ng driver ang mapangiti. Alam niya na pagkatapos maalis ang patong ng magaspang na bato, ito ay maghahayag. Kalampag. Sa ilalim ng layer na iyon ng magaspang na bato ay mas maraming magaspang na bato. Hindi ito tama. Natigilan ng driver. Ang isang itim na kahon ay dapat na nakahiga sa ilalim ng layer ng magaspang na mga bato. Nakita niya si Bobby at ang iba pa na iniangat ito ng sarili niyang mga mata. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Bakit? Ang paglalakbay ay malubak, kaya malamang na ito ay natambo mula sa kanyang posisyon. Matibay ang paniniwala ng driver na dapat nasa truck pa rin ang itim na kahon. Pero ang awkward, pagkatapos may inspection ng buong truck, walang resulta. Tila nawala ang itim na kahon dahil hindi na ito matagpuan. This time, tulala na lang ang driver. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha at para siyang batong nabasa. Paano ito nangyari? Imposible naman. Ang pag-unlad ng insidenteng ito ay hindi dapat maging ganito. Ayon sa orihinal na plano, dapat mayroong isang itim na kahon sa truck. Sa loob ng kahon na iyon ay lahat ay naproseso ng mga rough stones. Pagkatapos buksan ng mga magaspang na bato, dapat mayroong mahahalagang jade sa loob. Bakit nawawala ang itim na kahon? Saan napunta ito? Kung wala ang kahon na iyon, mabibigo ang plano, kaya paano nila maaalis si Thomas? Tapos na. Ito ay ganap na natapos sa oras na ito. Naramdaman ng driver ang kanyang sarili na dumating sa dulo ng kanyang katalinuhan. Maingat niyang inalala ang nangyari sa daan, ngunit wala siyang natatandaang espesyal. Bigla niyang naalala ang isang detalye kung saan inaalagaan sila ni Thomas sa isang pagkain. Mga 10 minuto din siyang umalis habang kumakain. Baka naman may ginawa siya noong mga panahong iyon. Ito ay posible. Ngunit ang tanong ay paano natuklasan ni Thomas ang itim na kahon. Walang mga kamera sa truck at maayos na nakatago ang kahon sa oras na iyon. Hindi niya talaga maisip kung anong paraan ang ginamit ni Thomas para malaman ang pagkakaroon ng black box. Maaaring si Thomas ay nagtataglay ng mga superpower. Ito ay walang katotohanan. Habang iniisip niya iyon ay parang estranghero ang nararamdaman niya. Hindi maisip ng driver ang nangyari. Ang tanging bagay na tiyak ngayon ay walang itim na kahon sa truck. Kung wala ang kahon, mabibigo ang plano at mananatiling hindi nasaktan si Thomas. Ang pinaka nakakatakot ay nawalan din sila ng mga jade na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Lalong nagpanik ang driver nang maisip ito. Namula ang mukha niya at nanginginig ang buong katawan niya. Agad namang lumapit si Thomas para aliwin siya. Bakit ka nanginginig? Giniginaw ka ba? Kulat na napatingin ang driver kay Thomas.
Pakiramdam niya ay alam ni Thomas ang lahat at sadyang tinutokso siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo dahil natatakot siya na ang lahat ng ito ay isang ilusyon at hindi pa alam ni Thomas ang katotohanan. Walang ideya ang driver kung ano ang sitwasyon ngayon. Sa sandaling iyon, sinabi ng inspector, pagkatapos ng inspection, ang mga magaspang na bato na iyong dinala ay walang problema. Ilipat natin ito sa kargamento. Salamat. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay at inayos na ang kanyang mga nasasakupan ay mabilis na magtrabaho. Matapos maibaba ang lahat ng magaspang na bato sa kargamento, dumaan siya sa mga pamamaraan ng handover kasama ang mga tao sa kargamento. Pagkatapos, nagmaneho siya pabalik sa kumpanya kasama ang mga nasasakupan. Isang sabuatan ang nalutas ni Thomas bago pa ito nagsimula. Maliban kay Thomas at sa driver, hindi man lang alam ng ibang kasama nila ang pagkakaroon ng insidenteng ito. Inisip nilang lahat na ito ay isang napaka-ordinaryong gawain lamang ng pagdadala ng mga kalakal. Sa pagbabalik, ang driver ay hindi mapakali at hindi siya makapagpahinga kahit isang sandali. Kasabay nito, Kabanata 889. Sa opisina ng General Manager ng Elite Jewelry, hawak pa rin si Bobby ng 3 security guard. Hindi siya makatiis kahit gustuhin niya, mabubugbog lang siya kapag gumalaw siya. Wala siyang choice kundi hintayin ang kanyang kamatayan. Ito ang resulta ng pakikipaglaban sa mga capitalists. Tumingin si Y sa kanyang relo. Logically speaking, dapat tapos na ang customs inspection. Kung naging maayos ang lahat, dapat nasa sasakyan si Thomas, papunta sa istasyon ng pulis sa sandaling ito. Tut, tut, tut. Gaya ng inaasahan niya, tumawag ang informer sa customs para iulat ang sitwasyon. Hindi na nakapaghintay si Wise at sinagot ang telepono. Masayang tanong niya, kumusta ang sitwasyon? Ipinadala na ba si Thomas sa himpilan ng pulisya? Tinabi ko sa iyo na kumuha ng ilang larawan ng umiiyak na mukha ni Thomas. Kinuha mo na ba sila? Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Nag-aalala si Wise. Magsalita ka. Masama ba ang signal? Perm, Mr. Wise, medyo nagbago ang mga bagay-bagay at baka madismaya ka. Ha? Si Wise ay nagkaroon ng isang nagbabala na premonition. Gaya ng naisip niya, sinabihan ng informer sa kabilang dulo ng telepono si Wise ng isang masamang bagay na matatawag lang na masamang balita. Ginoong Wise, kaso biglang nawala yung black box. Hindi ko alam kung bakit, ngunit wala ito sa truck ni Thomas. Kaya, walang nahanap ang customs, at si Thomas ay hindi nahatulan. Natapos ni Thomas ang gawain ng maayos. Ngayon, babalik na siya sa Stellar Jewelers kasama ang mga subordinate niya. Pumalakpak. Nahulog ang telepono sa sahig. Kahit na siya ay isang matalino at mature na lalaki tulad ni Wise, siya ay tulala pa rin sa sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan. Imposible. Perfect ang arrangement ko. Paano maaaring magkamali ang anumang bagay? Imposible. Ito ay ganap na imposible. Tinubod ni Y si Bobby at hinawakan ang kwelyo nito. Galit na sigaw niya, inilagay mo ba ang kahon sa truck? Bakit nawala ang black box sa customs inspection? Sa sandaling iyon, naging masigla si Bobby. Biglang naramdaman niyang umakyat na siya sa langit mula sa impyerno. Siya ay lubos na masaya. Walang sandaling naging ganito kasaya siya. Nagpasalamat siya sa Diyos at kay Thomas sa hindi pagpayag na magtagumpay ang plano ni Wise. Ito ay kasiya siya. Tuwang-tuwa siya. Tumawa si Bobby mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Anong pinagtatawanan mo? Nagtaas ng kamay si Wise at sinampal siya. Si Wise, na noon pa man ay ayaw gumamit ng dahas, ay nasa dulo ng kanyang talino. Makikita kung gaano kalubha ang kabiguan na ito. Una sa lahat, muling napatunayan na hindi gagana ang diskarte ni Wise sa harap ni Thomas. Kahit na niloko niya ang sarili niyang mga tao at gumamit ng tulad ni Bobby na walang kinalaman sa kanya, wala pa rin siyang magagawa kay Thomas. Hindi rin alam ni Wise kung saan nagsimula ang problema. Ang lahat ay pinlano sa pagiging perpekto at malinaw na walang mga butas. Kahit na ang pinakamatalinong tao sa mundo ay hindi makikita sa gayong pagsasabuatan. Pero bakit kaya itong makita ni Thomas? Paano niya ito nagawa? Hindi ito maisip ni Wise. Habang hindi moari ni Wise, mas lalo siyang nababalisa. Lahat ng galit niya kay Bobby lang nailabas.
Pangalawa, si Wise ay hindi lamang natalo sa mga limitasyon ng kanyang mga mapagkukunan. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng totoong pera para harapin si Thomas dahil ang kahon na iyon ng Jade na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong dolyar. Mga mahahalagang Jade iyon. Noong una, pinaplano niyang ibalik ang kahon ng Jade sa pamamagitan ng hudisyal at makatwirang paraan pagkatapos ipadala si Thomas sa bilangguan sa pamamagitan ng pag-frame sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi siya magdaranas ng anumang pagkalugi. Pero ngayon, hindi lang na ang plano ay nabigo, ngunit ang kahon ng Jade ay nawala din. Kung talagang nahanap ito ni Thomas at itinago, hindi na niya kailangang isipin na ibalik ang kahon ng Jade na ito. Ito ay dapat na legal na, digested, ni Thomas. Sayang lang ang pera niya. Sa pagkakataong ito, talo na siya. Tinampal ni Wise si Bobby ng paulit-ulit hanggang sa mapuno ng dugo ang bibig ni Bobby. Gayunpaman, walang pakialam si Bobby at patuloy lang siya sa pagtawa. Nang wala na siyang maitunog pagkatapos ay nakangiti pa rin siya habang tinitiis ang sakit. Naglakas loob ka pa bang ngumiti? Papatayin kita. Diretsong sinipa ni Wise si Bobby sa tiyan. Tinipa niya ito hanggang sa makalayo siya ng ilang metro. Napahiga si Bobby sa sahig habang hawak ang tiyan, hindi makagalaw. Lumapit ang isang security guard at sinabing, "Mr. Wise, tulungan kitang tanggalin siya." Umunat ang noo ni Wise at nag-alinlangan sandali. Tapos, winagayway niya yung kamay niya. Hindi. Si Wise ay isang maparaan na tao at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na palpak. Madaling patayin si Bobby, ngunit magkakaroon ng maraming problema sa follow-up. Kung talagang hinahabol ng mga pulis si Wise, hindi niya mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente noon. Hindi pa maaaring patayin ang taong ito. Bugbugin siya hanggang sa siya ay kalahating patay at itapon siya sa basurahan mamaya. Ito ang huling paglabas ni Wise ng kanyang nakakulong na galit. Oo. Umakyat ang security guard at sinuntok si Bobby. Si Bobby ay binugbog hanggang sa mabugbog ang kanyang mukha at walang kahit isang bitik sa kanyang katawan ang hindi nasaktan. Pero sobrang saya niya. Iyon ay dahil malinaw na alam niyang hindi siya mamamatay. Kabanata 870. Sa gusali ng opisina ng Stellar Jewelers, pumunta si Thomas sa opisina ng manager ng sangay at ibinigay kay Benjamin ang mga materyales para sa mga pamamaraan ng paghahatid. "Natapos mo na ba ang iyong gawain?" tanong ni Benjamin. "Natapos ko na. Walang nangyaring masama." Tumawa si Thomas. "Anong mali? Sa tingin mo ba hindi ko kayang tapusin ang ganoong kadaling gawain?" "Mr. Garnett, masyado mo akong minamaliit." Patuloy na nagbabago ang kutis ni Benjamin. Iniisip niya kung ano ang problema. "Okay, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis." "Sige." Lumabas ng opisina si Thomas. Agad na isinara ni Benjamin ang pinto ng opisina. Pagkatapos, palihim niyang tinawagan si Wise. "Wise, anong sitwasyon mo? Bakit nandito si Thomas? Huwag mo akong tanungin. Wala akong alam. Paanong hindi kita natanong? Ipinuslit ko ang account book sa opisina niya. Kailan mo aayusin na may maghanap nito? Maghanap ng ano? Wala na ang itinanim na kontrabando, kaya wala nang silbi ang account book mo." "Ha? Ano ang dapat nating gawin kung gayon?" "Ayusin mo ang sarili mo," walang pusong sabi ni Wise. Hindi nakaimik si Benjamin. Hindi naging madali ang pagpapadala nito, at ngayon, kailangan niyang ilabas ito. Anong klaseng biro ang ginagawa niya? "Wise, pinagtatawanan mo ba ako?" "Hehe, mahigit $30 million ang nawala sa akin. Sa tingin mo ba may oras ako para pagtawanan ka? Magwala ka." Masungit na binaba ni Wise ang telepono. Si Benjamin ay balisa at galit. Pero ngayon, wala na siyang nagagawa. Mula sa usapan kanina, nahulaan niya na nalutas ni Thomas ang problema. Imposible. Ang plano ay naging perpekto. Paano ginawa ni Thomas? Hindi rin niya ito maintindihan. Ang pangyayaring ito ay natapos na. Pagkaraan ng 3 araw, nakaupo si Thomas sa opisina at inaasikaso niya ang kanyang trabaho. Tom. Tuk. 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 May 3 mahinang katok sa pinto. Pasok. Sa isang langit-ngit, bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok ang isang lalaki. Tumangala si Thomas. Ito ay isang taong kilala niya. Si Bobby ang nakalaban niya kanina at grabe ang tinuruan niya. Nang makita siya ni Thomas, nagalit siya.
Gayunpaman, ang kasalukuyang Bobby ay nagulat kay Thomas habang siya ay nababalot ng mga benda at ang kanyang mukha ay nasugatan. Bukod dito, mayroon siyang ilang mga tahi sa kanyang noo at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napunit. Kung titignan ang itsura niya, malamang may binugbog siya. Hindi ito nakakagulat. Sa kanyang init ng ulo, karamihan sa kanyang mga pambubugbog ay karapat-dapat. Ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo at hindi na tumingin sa kanya. Casual niyang sinabi, naalala ko na sinabi ko sa iyo ng malinaw noong nakaraan. Wala na akong kinalaman sa North Desert Jewelry at hindi ako pipirma ng anumang kontrata sa iyo. Bakit nandito ka pa? Napalunok ng laway si Bobby. Iyon ay dahil ako ay tinanggal ng North Desert Jewelry dahil sa insidente noong nakaraan. Oh, hindi tumangala si Thomas at hindi man lang siya nagulat. Dapat tanggalin sa trabaho ang ganyang makitid ang isip at walang kakayahan. Pero nagulat si Thomas sa sinabi niya. Yumuko si Bobby kay Thomas sa isang 90-degree na anggulo. Napaka-respeto niya. Magalang niyang sinabi, Mr. Mayo, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Tumigil si Thomas sa pagsusulat. Saan? Nagsimula ito.